At for today's recipe ay gagawa na naman tayo ng kakaibang kakanin, creamy at melt in your mouth na inutak. Tara, simulan na natin. Sa bowl ay pinagsama-sama ko lang muna dito yung ating mga dry ingredients, glutinous rice flour o yung malagkit, rice flour, asin at ng ating asukal. Haluin lang muna natin ito. Yan, at paunti-unti natin dito ilagay yung ating evaporated milk at halu-haluin natin kasi magmuumuo yung ating mga dry ingredients dito at kapag medyo talagang nahihirapan na tayong haluin ito, ilagay na natin yung mga daras pang evaporated milk. Nga pala, ang inutak na recipe, ang original talaga na ginagamit dito ay kakanggata. Pero dito ay maiba naman kaya mas magiging creamy pa at milky yung kinalalabasan ng ating inutak. Dinivide ko ito sa dalawa para maging 2-layer yung ating inutak at para naman syempre maiba naman. Yung isa ay nalagay ako dito ng vanilla essence at yung isa naman ay ube essence. Again guys, pwede tayong maglaro dito, pwede tayong maglagay ng buko pandan essence or kahit anong flavoring na gusto ninyo. At sa pagluto naman ito ay dapat pa isa-isa lang. So ito lang muna uunahin ko yung ating vanilla flavored. Over medium heat ay continuous dapat yung ating paghahalo dito kasi maya-maya ay napakabiglaan lang talaga na magkakaroon ito ng mga lumps pero normal lang yan at kapag patuloy pa natin ito hinahalo ay magiging smooth din ito. At nga pala para sa ating molde ay nalagay lang ko dito ng banana leaves na napasadahan ko na sa apoy at nalinis na. Naglagay din ako ng kaunti o nagpahid ako dito ng coconut oil. At sa ating pangalawang batch ay ganoon din syempre yung ating lulutuin. Pero nga pala, napapansin nyo, bago natin ito ilagay sa ating kawali, ay hinahalo ko ito kasi yung pinaka-mixture natin, tumitining ito sa pinaka-bottom ng ating lalagyanan at kailangan talaga ma-mix ito bago natin ito mailagay. I-spread lang itong mabuti. Pwede nyo naman paghiwalayin yung ube flavor at vanilla flavor. Pero ako mas gustuhin ko yung mga ganitong klase nga 2-layered na kakanin. At para nga pala sa ating toppings ay coconut cream lang yung aking ginamit dito. Pinakuluan ko lang hanggang sa maging malapot ng bahagya. Pero guys huwag natin hahayaan na maluto ito na lumalabas na yung pinaka-oil ng ating coconut cream. So dapat katamtama lang, agapayan lang natin ng paghahalo at dapat maging malapot lang yung texture nito. At yung ating last step ay kailangan na natin tustahin yung pinakaibabaw na ating coconut cream at gumamit ako dito ng oven. Yung pinakataas lang yung oven na heat yung kailangan natin na ibuksan at i-oven ito or i-bake for about 20 minutes or hanggang sa matusta na yung pinaka-coconut cream natin. At syempre, bago natin ito kainin or hawakan, make sure na hindi na ito mainit. Kaya naman, nilagay ko lang muna ito sa room temperature for at least 30 to 45 minutes hanggang sa kaya ko na itong hawakan or kainin. Wow guys, napakalambot, creamy talaga. Alam nyo yung ating measurement, kahit kinabukasan at kahit ilagay nyo ito sa ref, nako, malambot pa rin at runny pa rin. Napaka-perfect talaga. Aba, syempre bago tayo magpaalam, ang tanong ni Mama Shirley, ilang layer ang ginamit natin dito o ginawa sa ating paggawa ng inutak? Syempre, ang yung sagot sa comment box section. So, ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!